Kakadating ko lang dito sa condo. Ngayon ko lang binuksan yung aircon. Tapos mamaya magtatapon ako ng basura. Pero bago yun, sisimulan ko na itong pagbablog, no? Siguro araw-arawin ko na to. Medyo ano lang good news kanina kasi galing ako sa bahay, tapos nagmotor ako papunta sa office. Pinag ko muna dun yung motor ko kasi dito sa condo walang may free parking siya, pero isang oras lang. Pag lumagpas ka na ng isang oras, ikaklamp na nila yung motor mo. So parang 300 pesos. Kaya naisip ko, from bahay to office, syempre motor lang, no? Konti lang yung consume ng gasolina nun, no? Tapos lalakarin ko na lang pa MRT sa Quezon Ave papunta dito sa condo. Siguro mga 3 stations lang eh. Tapos kanina 6 pesos lang singil. Nagulat ako kasi ang alam ko 15 lang eh. Pero siguro dahil sa mataas nga yung gas, baka tumutulong sila para makamura yung mga commuter, no? Kaya binababaan nila yung presyo ng MRT. Hindi ako sure pero baka ganun kasi ngayong araw na to sobrang taas na talaga ng gasolina. Yun, pagdating ko, nilakad ko na lang ulit dito sa condo at magpapahinga lang muna ako, no? Kaya nag-aircon ako, baka matulog muna ako. Tapos magtatapon ako ng basura pagising. Tapos pupunta ako sa SM kasi tapat lang nito yung SM eh. Baka bumili ako ng mga gamit ulit. Kung ano lang makita ko doon na pwedeng ilagay dito, no? Kasi bala ko talaga pa Airbnb to eh. Ayun. Nag-chat nga ako dun sa isang friend ko. Sabi ko kung pwede makipark kasi taga dito lang din siya malapit. Kasi nakaka-park naman ako sa kanya dati pag umaalis kami. Tapos yun nga, sabi niya na marami siyang delivery ngayon, kaya yung garahe nila medyo puno. Kasi siya businesswoman siya, no? So yung mga binibenta niya pampakinis ng kutis, ayun, bibili pala ako ng tubig. Wala pang tubig dito sa unit ko. Bayad na ako sa waterworks pero 5 days pa daw. Nagbayad ako nung Monday, tapos dapat Friday meron Saturday na ngayon. Ang lang dito, kinonfirm nila, nag-message sila sa akin na na-receive nila yung bayad nung Wednesday. So Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday, baka bukas pa to o kaya Monday or Tuesday na, no? Wala rin akong tubig pang inom, kaya bibili rin ako mamaya ng tubig. Siguro magda-diet na lang din ako. Hindi na kasi ako masyado magkakain. Baka mag-OMAD ako 1 meal a day. Sa bahay kumain naman ako ng almusal. Tapos ngayong tanghalian baka kumain ako ng Skyflakes. Bibili rin pala ako ng bedsheet, no? Ewan ko kung kasya pa yung pera ko. Saka bibili rin ako ng saka na ako bibili ng electric fan. May aircon naman eh. Saka pampasikip lang sa bahay yung sa condo yung electric fan, no? Do magastos talaga kapag aircon ka lagi. At ang problema ko nga kasi, kaya pinili ko tong 38th floor kasi akala ko mahangin. Yun pala, yung bintana sobrang lang, maliit.
malaki siya pero may ano eh, yung ano niya, parang 3/8 lang yung 1/8 lang yung mabubuksan mo dun sa buong window, kaya medyo konti lang yung hangin na papasok. Sa ngayon mukhang malamig naman eh, pero parang tagal. No? Parang tagal ah. Ayusin ko lang. Nga po, kung mapapansin nyo, no? Madalas ako mag-vlog ng nakaubad kasi mainit eh. Tapos may guhit ako dito. May ano ako dyan, may hiwa kasi natahid yan eh. Nung inoperahan ako dahil sa gallstones. Nalakasan ko lang. Ay, patay ka lang to. Ano pa pang malakas yan? Temperature. Mode of payment. Wala kaming araw ngayon. Yan na guys. Medyo lalamig niya kasi nilakasan ko eh. Grabe yung mga nangyayari ngayon sa mga bansa no, kasi ano eh, talagang World War 3 na to kasi yung US yan nga, and Israel binomba na nila yung ano, minisile na nila yung ano eh, Iran, para may boots on the ground na nga. So ano na to eh, involved na rin yung ibang bansa sa Middle East, yung mga Middle East countries kasi minimisile din ng ano eh, ng Iran yung mga pro US. Ngayon nahati yung mundo kasi yung Middle East kasi ano eh, kung pipiliin mo no, isa ka sa ano, sa Muslim country tapos yung kalaban mo Muslim country din. So, asang kinakampihan mo eh, syempre sa US karamihan naman dyan talaga Christian, Catholic, hindi siya ano eh. May mga Muslim din pero majority talaga ng mga tao doon hindi sila naniniwala sa Islam. Etong mga Middle East countries, ano siya eh, Islam siya eh. 'Di ba? Islamic country. So, pinamumunuan sila ng isang supreme leader. Yung nga, namatay. Tapos napalitan, no? Dalawa kasi ang military, ano dyan, ang may hawak sa Iran. Yung Iranian military, saka yung Islamic military. So, yung Islam kasi, may army yan eh. Hawak nila yung buong Middle East. Ngayon, kung ikaw ay isang football player at pinakita mo sa buong mundo na hindi mo ginalang yung bansa mong Iran, di ba nga yung mga football player na hindi nagsaludo habang sa national anthem, no? Dalawa yung kinalaban nila dun, yung bansa nilang Iran, yung government, yung military nila, saka yung ano, yung Islam, yung supreme leader. So nakakaano doon, parang nakakatakot yung ginawa nila kasi isipin mo yung family mo nandun sa Iran eh. Tapos dahil sa paniniwala mo na mali itong ginagawa ng gobyerno, eh inexpose mo yung sarili mo worldwide, diba? Inexpose mo para mapakita mo lang sa buong mundo na hindi ka against ka sa ganito. Ang problema dyan, hindi mo ano eh, naisip, sinaalang-alang yung pwedeng mangyari, di ba? Yung epekto niyan sa ginawa mo. Kasi unang-una, delikado ka. Pangalawa, delikado pamilya mo. Kakasuhan ka, o kaya pag di ka naman umuwi sa Iran,
kung anong gagawin sa'yo ng gobyerno sa family mo o ng mga supporters ng ng Islam. So mali yung pagpapakita nila ng paniniwala, no, sa dapat sinikreto na lang nila muna kasi mahirap talaga banggain yung gobyerno mo saka yung religion mo, no. Siguro hangga't maaari tumahimik ka na lang muna pag ganyan. Pero kung alam mo na talagang medyo tumatagilid na yung gobyerno at papunta na sa democratic country, medyo doon ka na pumasok, doon ka na magsalita, ganyan. Pero nga kasi medyo lumalaban pa yung Iran malakas pa yung Iran, di naman basta-basta babagsak yan kasi unang-una, isa yan sa pinakamayamang bansa. Pangalawa, sila yung may hawak ng Strait of Hormuz. Maraming naglalagay nagpupondo sa Iran para lang makadaan dyan sa Strait of Hormuz. Ibig sabihin may budget sila. Pag nawalan sila ng missile, meron silang pampondo para pampagawa ng missile. Pwede silang gamitin nila yung pondo pambili sa China, sa Russia, ng mga missile, sa North Korea. Baka nga, may mga pabrika din sila dun So, ang alam ko nga matagal nang pinagandaan ng Iran tong gera na to, kaya medyo mali yung pagsisiwalat mo ng na pagpapakita mo ng ayaw mo sa isang gobyerno, no? Yun lang naman para sa akin, no? Hangga't maaari bago ka gumawa ng malaking desisyon sa buhay mo, isipin mo muna kung sino yung masasagasahan mo, matatapakan mo, at sino yung maapektuhan na mahal mo sa buhay, na maaaring maapektuhan sa ginawa mo, di ba? Buti sana ang democratic country ka katulad nitong Pilipinas, no? Meron tayong freedom of speech, freedom of the press, freedom of freedom of the press, freedom of the speech, freedom of assembly, diba? Assembly against basta ganun yun nakalimutan ko na. Nagano rin kasi ako may subject kaming law, parang 2 beses ko ata tinik yung law kasi sa nung nag-engineering ako, may law subject kami ito. Pinasa ko rin siya. Tapos nung nag-mass comm ako, may law subject din kami. Pinasa ko din siya. Ang dito, naalala ko pa yung lawyer na prof namin sa engineering sa TIP Manila. Paborito ko nun, si Ma'am Lorna. Ewan ko na lang ngayon kung paborito pa ako kasi medyo dun sa Facebook kasi nung panahon na election medyo magkaibang kami side so siguro baka hate na niya ako. Tapos yung isang prof ko naman sa law sa mass comm naman siya, wala na siya ngayon kasi parang nagkasakit ata, pero alam ko nadamay siya dun sa PhilHealth controversy. Yun nga, involved nga si Risa Ontiveros. Nagkaroon pa nga ng hearing yan tapos parang yun, nawala lang ng saglit kasi dahil sa natabunan dahil sa ABS-CBN hearing, no? Inuna nila yung ABS-CBN kaya natabunan yung PhilHealth. Yun, medyo maalikabok pala dito. Kailangan pala ako, punas muna ako. kaya pala ako inuman. Yun lang naman, no? Mag-subscribe na lang kayo sa akin para araw-araw magkikwento ko sa inyo sa mga nangyayari sa buhay, sa bansa, at magbibigay din ako ng mga advice dahil sa mga
na experience ko, no? Para hindi nyo na maulit, no? Yun lang. Salamat.